Uy, mga Repapips! Naranasan nyo na bang tumawa ng sobra sa isang pelikula? Tipong parang maluluwa na ang baga nyo. Yung tipong may luha ka na sa mata, di ka na makahinga at sakit na ang tiyan mo kakatawa. Magsikapit kayo mga ateng, dahil ngayon, tatalakayin natin ang top 10 na pinakamakakatawang pelikula sa lahat ng panahon. Ito yung mga pelikulang dekada nang nagpapatawa sa mga tao. Kaya, kumuha na ng popcorn, humanda at maghanda na kayong tumawa ng wagas. Tara, game na! Okay, una natin, ang The Naked Gun. Alam ko na ang iniisip nyo, ang luma na niyan. Oo nga, lumabas yan noong 1988, pero maniwala kayo sa akin. Nakakatawa talaga to. Bago naging pelikula ang The Naked Gun, palabas ito sa TV na tinatawag na Police Squad. Ang problema, walang nanonood, kaya kinansela ito pagkatapos ng 6 na episode. Pero may isang henyo na nag-isip na gawin itong pelikula at boom! Astig na comedy. Ang kwento ay tungkol sa isang pulis na tanga, si Frank Drebin, na sinusubukang pigilan ang isang lalaki na gustong patayin ang reyna ng England. Wagas ang tawanan dito. Promise! Sunod naman, ang pelikulang malapit sa puso ko, Superbad. Kami ni Evan Goldberg ang sumulat ng script nito noong high school pa kami. Nakakatuwa ngang isipin. Dalawang awkward na teenager lang kami noon na may malalaking pangarap at mas malalaking imahinasyon. Nang gawin namin ang pelikula, matanda na kami para gumanap na teenager. Kaya, tinawagan namin ang dalawang aktor na sina Jonah Hill at Michael Cera. Naging instant classic ang Superbad, at hanggang ngayon, nakakatawa pa rin ito tulad noong 2007. Sige, pag-usapan natin ang yumaong si Chris Farley. Henyo sa comedy ang taong to, at ang Tommy Boy ang masterpiece niya. Gumanap siya bilang isang nakakatuwang tanga na nagmana ng kumpanya ng brake pad ng tatay niya at kailangan niyang mag-road trip para iligtas ang negosyo. Nakakahawa ang energy ni Farley, at puno ang pelikula ng mga linyang quotable at nakakatawang eksena. At saka, dito natin narinig ang pinakamagandang kanta tungkol sa isang matabang lalaki na may maliit na coat. Sunod, ang The Blues Brothers. Kumpleto rekados ang pelikulang tumusika, car chase, explosions, at syempre, comedy. Mga alamat sina John Belushi at Dan Aykroyd, at ang chemistry nila ay grabe. Ginampanan nila ang dalawang magkapatid na binuo ulit ang kanilang banda para makalikom ng pera para sa orphanage na kinalakihan nila. Pero sa daan, halos lahat ng tao sa Chicago ay nainis nila, pati na ang mga pulis, mga Nazi, at pati si Carrie Fisher na may rocket launcher. Nakakatuwa at nakaka-wild ang pelikulang tumula-simula hanggang katapusan. Ngayon, para sa medyo kakaiba, ang Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Si Stanley Kubrick, ang direktor ng 2001 A Space Odyssey, ang gumawa ng pelikulang ito tungkol sa Cold War at sa banta ng nuclear annihilation. Parang masaya, di ba? Pero kahit ganun, nagawa niya itong nakakatawa. Ang galing ni Peter Sellers dito, gumanap siya ng 3 magkakaibang karakter, at ang buong pelikula ay isang matalinong satire ng Cold War paranoia. Isa ito sa mga pelikulang kasing relevant ngayon tulad noong 1964, na medyo nakakatakot kung isipin mo. Sunod, ang Racing Arizona, isang classic ng Coen Brothers. Kilala ang mga to sa kanilang quirky at kakaibang comedy at hindi exception ang isang to. Tungkol ito sa isang dating preso at sa asawa niyang pulis na hindi magkaanak, kaya napagdesyunan nilang magnakaw ng isa. Parang recipe for disaster, di ba? Oo nga, pero nakakatawa rin. Bagay na bagay sina Nicolas Cage at Holly Hunter, at ang buong pelikula ay isang nakakaaliw at hindi mo mahuhulaan ang susunod na mangyayari. Okay, pag-usapan natin ang Planes, Trains and Automobiles, ang lolo ng lahat ng road trip comedies. Solid na gold sina John Candy at Steve Martin bilang dalawang lalaking napilitang magsama sa isang cross-country trip at ininis ang isa't isa. Lahat ng pwedeng magkamali, nagkamali, at sunod-sunod na nakakatawang kamalasan ang nangyari. Classic ang pelikulang to, at siguradong mapapatawa ka nito sa bawat panonood mo. Sunod, ang Office Space, ang pelikulang nakakaintindi sa nakakabagot na trabaho. Kung pinangarap mo nang sabihan ng boss mo na bahala ka sa buhay mo at lumayas para sa'yo ang pelikulang to. Tungkol ito sa mga taong sawang-sawa na sa trabaho nila,
Kaya nagpasya silang maghiganti sa kanilang kumpanya. Nakakatawa at nakakaganang pakiramdam ang pelikulang ito na makaka-relate ang lahat ng taong nakagalit na sa trabaho nila. At saka, dito natin narinig ang linyang, PC load letter, ano ba yan? Okay, pag-usapan natin ang Anchorman, The Legend of Ron Burgundy. Puro kalokohan ang pelikulang to at quotable mula simula hanggang katapusan. Si Will Ferrell ang bida bilang si Ron Burgundy. Ang walang alam pero nakakatuwang news anchorman na napilitang harapin ang isang babae na sumali sa all-male news team nila. Nakakatawang satire ito ng sexism noong 70s at puno ito ng magagandang linya at karakter na imposibleng ilista lahat dito. At panghuli, ang Step Brothers, ang ultimate Will Ferrell-Adam McKay collaboration. Kalokohan lang ang pelikulang to, pero sa magandang paraan. Sina Ferrell at John C. Reilly ang gumanap bilang dalawang lalaking isip-bata na napilitang maging stepbrothers at syempre may kasunod na katatawanan. Nag-away sila, kumanta, gumawa ng bunk beds, tinakot ang mga magulang nila at umakto na parang mga tanga. Pelikulang mapapatawa ka talaga hanggang sa maiyak ka at perfect na pangwaka sa listahan natin ng top 10 funniest movies of all time. Ayan na, mga Repapips, ang top 10 picks ko para sa pinakamakatawang pelikula. Alam kong may mga paborito kayong di ko nabanggit, kaya i-comment nyo kung ano ang go-to comedy movies nyo. At habang nandito na kayo, i-like at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang awesome content. Hanggang sa muli, stay funny, mga kaibigan!